Magandang hapon po sa ating lahat. Sige po, before we start, iyuko lamang po natin ang ating mga ulo at tayo po'y manalangin. Panginoon o Diyos, aming Ama, narito po kami. Kinikilala na Ikaw po ang nagdala sa amin dito for the reason that we may not know yet. But Father, thank you for bringing us here dahil alam po namin may inihanda ka po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na buksan niyo po ang aming puso't isipan sa mga bagay na aming mapapakinggan. Masakit man to, Panginoon, na iyong pagtutuwid, hayaan niyo pong tanggapin namin to na may kababaang loob. At ito po, O Diyos, ang siyang aming babaunin sa aming kakaraping linggo. Salamat, O Diyos. Inaalala ang mga kasama po namin na wala dito. Dalangin namin ng iyong pag-iingat at anumang kanilang ginagawa, samahan niyo po sila. Kung niyo pong hayaan na matapos ang araw na ito, na hindi niyo po sila kinakatagpo. Salamat sa muli sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating simulang series about being a believer. And before we start, sino po sa inyo ang nakatikim na nito? Sige nga po, ayan. Hershey's. Sino nakatikim na? Yung hindi pa bibigyan ko. Biglang may bumaba ang kamay, ano? Meron po ako ditong dala, papakita ko po sa inyo. Ano po? Ayan po, tulusing ko. Saro. So gusto po kumuha na lang. Hershey's. Yan po ang pag-uusapan natin. I'd like to share, to some of you may know this, but I find this very inspirational, ang buhay ni Milton Hershey. Siya po yung may-ari ng Hershey's Chocolate. At siya po yung nag-start actually ng milk chocolate. Ano po? At kung titingnan natin yung background ng kanyang buhay, galing po siya sa napakahirap na pamilya. And of course, sa kanyang pag-aaral, he had to stop for a while para lang makatulong sa kanyang magulang magtrabaho at magpatuloy sa pag-aaral. Naalala ko dun sa class namin sa FRL, every Friday, mayroon nga yung part po for two consecutive Fridays po ay nabigyan kami ng pagkakataon, every pastor ng GCF at mayroon kaming kasamang taga-Pilar, ano po, at the rest po ay from US, from Romania actually, ay nabigyan kami ng kakataon na mag-share ng aming kwento. Magsimula bata. Every one of us is given 30 minutes. So yung klase po namin is 8 in the morning hanggang 11. Bihan natin sa dalawa. I find it very amusing. Amusing talaga. Kasi yung bungad lagi ng mag-share ay siguro, if not all, isa ang hindi nagsabing galing po kami sa mahirap na pamilya. Sabi ko, grabe naman talagang. Sabi ko, parang lahat po, halos lahat kami, except for one, na siguro hindi niya naman na-mention kasi medyo okay naman yung family. Pero the rest of us ay talaga yung bungad ay galing kami sa napakahirap na pamilya. Kaya napatanong ako, Lord, criteria ba sa pagiging pastoral dapat mahirap ka? Ano po? Ito po si Milton Hershey po ay grabe po yung ginawa niya sa kanilang lugar. And siya po ay nag-strive magtrabaho sa iba't ibang pagawaan. At one time, kahit sa bicycle repair shop, hanggang sa napunta po siya sa isang milk factory or candy and ice cream factory. At inaral niya po yun. Until such a time na he discovered a formula para makaproduce siya ng milk chocolate. Ano po? At sa kanyang pagpuproduce, pinagtawanan siya ng iba kasi alam niyo po yung action niya is very drastic
na pumunta talaga siya sa bangko without any collateral, nangungutang sa bangko kasi kailangan niya ng kapital. For a while, talagang kinukon siya, parang pinagtatawanan kasi too much, too ambitious sa kanilang lugar. Pero nagpatuloy po siya until such a time na nung kumikita na po siya, the first thing that he did ay trinit niya, binilan niya ng bahay or something yung nanay niya na nagtaguyod sa kanya. And ito po yung motto niya. Sabi niya, next please, one is only happy in proportion as he makes others feel happy. Ulitin ko po, one is only happy, ang isa lang daw ay masasabing masaya kung ang kasiyahan na ito ay parehas ng kasiyahan ng ibang tao. Kaya nung time po na nag-hire siya ng marami ng tao kasi yung business niya po ay talagang nagiging successful, palaki ng palaki, nag-hire po siya ng maraming, of course, mga empleyado. At talagang inalagaan niya po ang kada empleyado niya. Dumating sa point na nagkaroon po ng recession, yung pagbagsak ng ekonomiya. And the rest of the businesses in the US, mostly in Pennsylvania, kasi doon po siya, doon lang siya sa amin, sa Pennsylvania. The rest of the businesses are talagang nag-lay off. Talagang nagtanggal ng mga trabador. Kasi nga, walang pangsweldo, kasi nga recession, pagbagsak ng ekonomiya. Pero po siya, instead of laying off employees, ang ginawa niya, nag-hire pa siya ng ibang nawala ng trabaho. Talagang kinip niya to the extent na kahit wala nang kitain yung business niya, basta lang makip niya yung family, yung empleyado niya at lahat ng family ng empleyado niya. Ang ginawa niya, nagpagawa po siya ng mga bahay. Naggawa siya ng parang isang town na lahat ng kita ng business niya, doon niya po linagay. Nagpalagay siya ng mga tirahan, nagpagawa po siya ng schools para sa mga bata. Yan po yung unang project niya po. That's the old picture. At next po, yan po yung ngayon na. May town talaga sa Pennsylvania, the Hershey's town na sinasabi. And until now, nag-exist po siya. Ito nga, mayroon ditong, anong bang tawag dito? Yun parang, basta, yung karatula. Ang sabi dito, model industry town and noted tourism destination established in 1903 and named for its founder, Milton S. Hershey, 1857 to 1945. Hershey's companies developed housing, recreation, education, cultural facilities, financial institution, public utilities, transit system, and world's largest chocolate factory that opened in June 1905. Ganun po katindi. Kanina po naghanap ako nito kasi 'di ba after our church sa GCF, so yung pinakamalapit na mall, ayaw ko lang magpangalan kasi hindi naman ako binabayaran. Pero alam niyo na yon, yung Shiano. Naghanap ako doon sa mga rack, wala akong makita. Sabi ko, bakit wala ditong Hershey's? Until nagtanong po ako sa bantay doon, sabi niya, doon nga sir, sa Escaparate, Iguaduman. Para hanap ko. Naka-display po talaga siya. Very special. Kasama siya ng mga mamahaling, doon, may mga alak, etc. na mga mamahalin. Hindi siya kasama doon na sa rack. Kaya nga nung kumuha ko, kailangang ipakita ko muna sa cashier at yung cashier pupunta doon sa may bantay ng Escaparate, alam niyo Escaparate, yung lagayan, para siyang kumuha. Say ko lang tiwala sa akin hindi na lang pinadala sa akin. Ganun ka-special po. At muntik na akong himatayin na medyo mahal pala talaga ng Hershey's. For the sake of demo. So ganun si Hershey, Milton Hershey. Ganun po tindi yung impact na ginawa niya po sa buong mundo, especially to their town. Despite of recession, despite of challenges, he rose up, not for himself,
but to the people around him. Kaya yan po existing ngayon. Tingnan niyo po yan, may baseball field. Meron po siyang, I think that's sa American football field. Ano po, at sobrang laki na po niyan. And until now, always part, at sa kanya po, ano po, sa last will of testament, talagang lahat ng kikitain, as far as I have read, ano po, lahat ng kikitaan or kinikita ng Hershey's Company ay napupunta dito para mag-sustain ng mga schools, ng lahat ng ginawa niya. Ganun po katindi. Kaya pwede kayong kumuha dyan habang libre pa. 3 talaga. Now, pag-uusapan po natin ngayon, and the last, ano po, now, why I'm trying to say this? Kasi di pa po, kung napapansin po natin, ang trend ng mga lesson po natin ngayon is always something to do with our faith. Sinimulan po natin yung justification. Di ba po, 2 Sundays ago, pinag-usapan natin yung pinawalang sala dahil sa pananampalataya. Next, please. Ang title pa lang natin ngayon, yan, Prepared for Greatness. Prepared for Greatness. Pag-usapan nga natin, tungkol tayo bilang mananampalataya, bilang inaccept natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, ano po, pinawalang sala tayo. And this is in a passive form, passive voice. Hindi po tayo yung may gawa, kundi ang Panginoon. Kaya nga, kung totoong malaya na tayo, sabi nga sa John, if the Son has set you free, you are free indeed. Malaya ka na talaga. Di ba? Hindi, minsan kasi, yung tendency natin, malaya na tayo sa kasalanan, pinalaya na tayo ng Panginoon. Pero feeling natin, nakaposas pa tayo. Feeling natin, nakakadena pa tayo. Ano po? And last Sunday nga, pinag-uusapan po natin about identified by His glory. Tayo po, yung identification natin, yung identity natin, ano po, ay nakapaloob sa victory ng Panginoong Hesus. Kaya nga, sinasabi natin, if we are victorious, if our God is victorious, we should be victorious as well. Hindi pwedeng yung pinapaniwalaan or pinapanampalataya natin ay panalo, pero tayo ay talo. Ano po? Today we will try to answer, bakit nga ba tayo magtatagumpay? Kasi last time, yung question natin ay paano ba magtagumpay? Ngayon, bakit nga ba tayo magtatagumpay? Ano bang hugot natin? Ano po? Kasi hirap naman magsabi. Nasabihin lang natin na magtatagumpay ako. I can do all things through Christ. The Lord has planned to me, a plan for me, plan to prosper me, not to hurt me. Diba? May mga panapanghawakan tayo. I press on towards the goal to win the prize. Yun yung mga motivation natin. Ano po? Pero kailangan nating back-upan. Paano ba ito natin gagawin? Ang pinakamagandang tanong, bakit natin to gagawin? Are you with me? Now, our point number 1 is, nasa kamay na natin ang kailangan natin para magtagumpay. Pwede pakisabi sa katabi mo, sa may tenga para madinig niya. Sige nga po. 1, 2, 3. Seryoso. Sige nga po, sabihin natin sa katabi natin. 1, 2, 3. Nasa kamay na natin ang kailangan natin para magtagumpay. Pighiling sa kamot. Dahil man nga sa kamot ko, ayun daw, baka nasa bag. Nasa kamay na natin ang kailangan natin para magtagumpay. Ano po? Now, we'll jump to our verse. Alam niyo po itong 2 Peter, ano po, of course, pangalawang sulat ni Peter sa mga Kristiyano back then na naka-scatter sa Asia Minor. Ito po ay sila po ay talagang nasa foreign land, ano po, naninirahan doon, yung iba po ay nangangamuhan, yung iba naman po ay talagang may persecution na nangyayari because of their faith.
Ano po, ito po yung church age na kung saan talagang pinipersecute yung mga believers. And ito pong 2 Peter, ito na po yung later part ng buhay ni Peter. Kaya nga itong sa chapter 2 or 3, parang nagdadrama nandito si Peter. Kung babasahin niyo po ang next chapter nito, if I'm not mistaken, 2 or 3, sabi ni Peter na kung ako may mamatay, maaalala niyo ang mga sinabi ko. Nagdadrama na si Peter. Ano po? Kasi nasa later part na siya ng buhay niya before he finally persecuted. Alam niyo ba yung kinamatay ni Peter? Ano po? Ipapako sana siya sa krus. Pero nag-request siya, hindi ako worthy na ipako sa krus parehas ng Panginoon ko. Kaya nag-request siya na ipakong patiwarik. At hinati siya yung katawan literal. Ano po? Ganyan po siya. Now, listen, sabi niya po, binigay na sa atin, sa kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng kailangan natin para mamuhay tayo na totoong sumusunod sa Diyos. Binigay na sa atin ang kapangyarihan. Binigay na sa atin sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga type na type ko yung kanta kanina. Ano nga yan mo? Iparanas mo sa amin ng iyong kapangyarihan. Diba? Kaya grabe yung prayer ko. Lord, iparanas mo sa amin sa bawat isa. Talagang iniisa-isa ko po kayo. Iniisa-isa ko na paranas mo po dito sa kapatid na ito ang iyong kapangyarihan. Ano po? Baka nananabang na tayo. Minsan, pag wala tayong proof, pag wala tayong hinahana, pag wala tayong pinapanghawakan, talagang ang tendency ng tao is manabang. Gari mahalo ng asin sa buhay ta. Ano po? Kaya nakakalungkot. Yung iba sa atin ay pawala-wala. Nakakalungkot. Nang iba nag-hibernate. I know, yung iba nagpapaalam naman sa akin, and that's of course reasonable. Pero ano nga bang ginagawa natin pag nananabang tayo? Di ba humahanap tayo ng kalakasan? At kanino tayo humahanap? Siyempre, sa source ng lahat ng kalakasan, ang ating Panginoon. Ano po? Kaya sabi ni Peter, binigay na sa atin sa kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para mamuhay tayo sa totoong sumusunod sa Diyos. Sabi niya, tinanggap natin ito, listen, nung nakilala natin ang Diyos. Kailan mo ba nakilala si Lord? Kailan mo ba tinanggap si Lord? 2006, 2009, just yesterday. Kung matagal na, nandyan na sa iyo yung kamangyarihan ng Panginoon. Na ano? Na tumawag sa atin para i-share ang kadakilaan at kabutihan niya sa atin. Tinawag tayo, isipin niyo po yun, tinawag tayo para i-share ang kadakilaan niya at ang kabutihan niya. Ano po? Now, let me just go to this, ito pong binigay. Kasi this is very significant. Hindi po siya basta lang na a gesture of giving. Ano po? Hindi lang to na parang itong Hershey's, ano po na basta mo sanang tinao kay Jonel. Di ba? Listuhon. Iba po yung paka-describe nito sa Greek. Ito pong binigay. Next, please. Ito po siya. Mon, pakibasa. Dedoremeneis. Ang gusto pong sabihin niya, to bestow upon or grant. Anong gustong sabihin? To give an object or benefit to someone with probable implication of greater formality than in the case of. Anong gustong sabihin sa madaling salita? Ito daw po yung gesture na nagbibigay na someone who is in authority. Especially daw po yung king, pag rinantan ka ng king,
It goes na pag binigay yan sa'yo, anumang bagay na yan, kasama po dyan yung authority. Kasama po dyan yung distinction. Kasi sino yung nagbigay? Yung hari. And other authorities. Ano po? Bako sa nasubasta-bastang pigtao. Kaya nga walang honor yung binigay na paipit kasi patago. Ito po iba. Yung binigay po is talagang hayagan from the authority, from the king. And it goes with authority, with significance, with great value. Yan po yung paka-mention mismo dito po sa salitang given. Now, maganda po sa ESV ang pakasabi, His divine power has granted us all things that pertain to life and godliness. Anong binigay sa atin? Anong greenland sa atin? Ano daw yun? Ano yung greenland sa atin? All things that pertains to life. Lahat na may kinalaman sa buhay ang binigay sa atin at godliness or pagiging makadiyos or magiging malapit sa Diyos. Yan po yung binigay sa atin ng Panginoon. The moment that we accepted Christ. Alalahanin po natin yan. Ano po, hindi yan basta-basta. Yung nagbigay is in full authority. Kaya kung minsan hindi natin na-appreciate. Diba? Pag nagbibigay tayo, minsan kasi yung alam mo po yun, yung pag nagbibigay tayo, it's the thought that counts. Okay lang yan. Kahit simple lang to, but it's my thought that counts. Kalukuhan po yan para sa akin. Kasi kung special talaga yan na tao, ibibigay mo yung the best sa kanya. Nabigyan ka niyan, RB? Nasabihan ka niyan, RB? It's the thought that counts. Kaya nga yung mga nanay pag Valentine's, papipiliin, bigas of bulaklak. Oh, be honest. Bigas daw. Yung something of greater value. Nakuha niyo po? Kasi di ba it goes, pag nagbibigay ka, lalo na special, syempre it goes, bibigyan mo siya ng special. Ano po? Hindi yung nabibili doon sa binilang ko kanina. Doon yung nasa eskaparate. Diba? Yung mamahalin. Kasi nga special. Sabi niya, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Nakuha niyo po yung point. Nakuha niyo po yung point na yung nagpagbibigay sa atin ng kapangyarihan ng Panginoon. God's nature is glory and goodness. Yan po ang likas ng Panginoon natin. His glory and goodness, o ginamit nga dito sa ESV, excellence. And He wants to share it to us. Isn't that amazing? Na yung glory na dapat sa Kanya and goodness, by nature, God is good. Sinasabi nga natin, ano po, and His glory on heavens and on earth, hindi niya sinarili. Nung tinanggap natin siya, and technically, nung pinili niya tayo, sinare niya yung glory niya. Ano po? Kaya don't make yourself na arog lang ako kaini. Hindi pwedeng, ay, kaya nga kung mapubrihon man sana po kaya kami. Oh, makanos-kanos man kaya nga ako. That's an insult to the giver. Naniniwala ka na yung mukha mo binigay sa iyo ng Panginoon, Juvenil? Kaya simula ka na mag-eyebrow. Kasi mag-aaral ka sa Bicol University. In Jesus' name. Di ba po? If you feel, tingnan niyo po to, kayong mga babae, naalala ko noon, yung asawa ko, nung mag-shoota pa ba kami, na wala pa noon kasi yung mga cellphone talagang, excuse me, mga generation, wala pa kami yung mga selfing may camera talaga. Cellphone miso, kuyan, so pigkakawat, may kayo si Snake. So analog, 3310, 5110, ganyan yung mga cellphone, may Nokia. Ano po? Ganyan yung cellphone namin. Alam mo sabi ni Johan,
Patay ako. Mamaya nanonood siya after na. Paggabi nanonood siya lang ko namin eh. Pag magayon nga ang pagmati ko, nagpapapicture ako sa Ellis. Alam niyo ba yung Ellis? Hindi niyo na naman yan alam. Sa Legazpi po, igwang photo studio na papicturan talaga ng one by one, ng glamorous shot. Mayroon na din noon. Ano po, pag maganda daw yung feeling niya, nagpapapicture talaga siya. At binibigyan niya ako. Mayroon pa akong picture niya. Nasa wallet ko, yung luma na, pero nandun pa. Ano po, so, kayong mga babae, ginagawa niyo ba yun? Di ba? Pag kayo ngayon, may cellphone na. Di ba? Ang iba nga dyan, nagpapasimpleng nagsiselfie. Pag magayon ang pagmati, di ba nagpipicture ka, aminin? Arian. Hindi, ito si RB. Nakita ko, ito one time nagsiselfie. Ikaw rin, nagpipicture ka man. Di ba? Kami ngang lalaki, ginagawa din namin yan eh. Pag duro disenting sa ulo ko, nagpapapicture mo lang ko sa agam ko. Di ba po? Gets me? Something that you feel good about, you want to, you want to take hold of it. Minsan nagpipicture ka, hindi mo naman pinupost. Yung iba talaga pinupost, okay lang naman yan. Di ba? Basta, hindi yung labas na yung kaluluwa. Ano po? Pinupost, kung minsan tinatago na sa cellphone lang. May kakilala nga ako, namumroblema siya kasi puno na yung storage niya. Sabi ko, isa lang naman ang kanyan, mag-delete. Ayaw niya mag-delete. Hindi ko sasabihin kung saan part. Ano po, basta ditong part. Kung gaano natin kakilala, listen to this, kung gaano natin kakilala ang Diyos na tumawag sa atin, ay siyang magdadala sa atin sa tagumpay ng buhay. Bakit ko po ito sa inyo sinasabi? Napaka-importante na alam natin yung kalalagayan natin before God. The moment that we accepted God as Lord and Savior, we are sinless in front of Him. In His sight, malinis na tayo. Sabi ni Paul, as white as snow. Ano po? Kaya nga nung inako ng Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan natin, ang tingin ng Panginoon Ama kay Jesus, siya yung marumi at tayo na yung malinis. We are righteous before God. Tandaan po natin yan. Kung totoong tinanggap mo ang Panginoon. Kaya nga po kung alam natin ang kalalagayan natin sa Panginoon, that you are precious, that you are special, that you are set apart. Alam niyo po sa Bible ang tawag sa atin, mga pinili niya, hindi lang set apart, holy. Ano pa? Saints ang ginamit. Ang totoong santo, pakusipig paparada, kitang mga totoong tumanggap sa Panginoon. Ang totoong santo, buhay pa. Nakuha niyo po? Kaya po, kung alam niyo po yung worth niyo, and alam niyo that Jesus Christ has paid a high price, a high value sa bawat isa sa atin, you will not settle for anything less. It is by nature na tayo magtatagumpay sa buhay. Paano man nga, pastor? Dahil man nga, sige, aluyo na nga ako, dahil man ako piggranta ni Lord ng tagumpay. Remember, yung God's timing, not our timing. Ano po? Sabi sa Isaiah 60, ano yun? I will make it happen. When the time comes, I will make it happen. Timeline ng Panginoon. Hindi po timeline natin. Magkalinawan po tayo. Now, point number 2. Ang purpose ng pagbibigay niya or pagbigay niya ay para sa ating kahandaan. Anong pagbigay nito? Pagbigay nitong glory, nitong excellence, goodness, nitong power na binigay niya sa atin. May purpose ang Panginoon. Hindi din binigay sa atin yan para ipangalandakan natin. Ano po? Binigay sa atin para sa ating kahandaan. Saan? Verse 4.
Dahil dito, binigay niya sa atin ang dakila at napakahalagang mga regalo na pinangako niya. You see, yung regalo sa atin ng Panginoon ay napakahalaga at dakila. And how we live our life is our gift back to God. Kung paano natin isapamuhay yung sarili natin ay isang honor or isang gift natin in return sa Panginoon. Kasi di ba, parang it's an insult na binigay sa iyo very special, pero pigbabarag-barag mo sana. Di ba? O sino nang nagbigay tapos nakita mo, pag duman mo sa harong, nakabarag sana, pero pig-ingatan mo ito. Di ba makulog sa buot? Di ba? Kaya nga si Lord ganun din po yung nararanasan. Na hindi natin pinapahalagaan yung binibigay niya po sa atin. Kasi hindi natin talaga kilala ang Panginoon. Bakit hindi natin kilala? Hindi tayo nag-i-effort na kilalanin siya. Kung di ba nabasa kanina, na mag-effort tayo. Sa mga susunod na linggo, yan po ang pag-uusapan natin. Mag-effort tayo sa pagkakakilala ng Panginoon. Next, sabi niya, binigay niya yun para matakasan. Listen, ito po yung catch dito. Binigay niya yun para matakasan nyo ang mga nakakasirang pagnanasa na nasa mundo at maging kagaya kayo ng Diyos. Binigay niya yun para ihanda tayo na matakasan ang mga evil desires. Sa English paka sabi dito, the corruption. Maganda sa NIV. Next, sabi yan. Sabi dito, through this, He has given us His great and precious promises so that through them, you may participate in divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Kaya may corruption sa mundo, kaya may corruption sa government, kaya may corruption even sa private, because of evil desires. Kaya ang mundo, kaya si Lord, di ba, napakatalino ng Panginoon. Nung pinili ka ni Lord, hindi ka na, yes, nasa mundo ka pa, but you have been set apart. Hiniwalay na. Inali ka na duman sa mga dikolor. Digdi ka na sa mga puti. Kasi ibababad ka niya 24 oras. Kaya ito pigkukula pa ang mga puti. Diba? Ganon yung ginawa ni Lord. Sinet apart tayo for the evil desires that caused, that the corruption of the world that caused by evil desires. Binigyan niya tayo, listen to this, ang corruption sa mundo ay nanggagaling sa evil desires ng mga tao. God has set us apart from the corruption of the world the moment He opened our eyes for His kingdom. Nung binuksan niya ang mga mata natin sa mga bagay na makalangit, hiniwalay niya tayo sa corruption ng mundo. Pero minsan, kung mamuhay tayo, nagsisimula pa sa atin ang corruption ng mundo. How we treat other people, yun po yung corruption ng mundo. How we love other people with so much care. Yung hindi ka mapakali na nakikita mo yung kapatiran mo nag-struggle, pero may kakayanan ka lang naman na tulungan, hindi mo tinutulungan. You are, I think, on the corruption of the world. You are, I think, in the corruption of the world. Kaya nga nung Saturday, medyo malungkot akong buti na lang mas marami yung pagkain kaysa sa tao. Last Friday pala nung nag-general cleaning. Ano po? Sabi ko, ilang members tayo? Ilan lang yung nandito? May pagkain naman. Salmon pa. Sosyal. Diba?
Kalungkot, part tayo ng isang church. Hindi natin mabigyan ng oras. Now, I understand. To some, nag-chat sa akin, I understand na may trabaho. Ano po? Pero member ba tayo talaga dito? Pinapahalagan ba natin to? Diba? Kayang-kaya naman namin actually. But it would make a difference kung mas marami tayo nagsasalo-salo para dito. Diba? Ang sarap ng buga ng electric fan, hindi yung pagbuka may kasama ng mga lapat-lapat. Grabe so inaling lapat ni Sir Alan. Now, hindi po ako lumalabas ng sama ng loob. Nakikita ko lang na something we have to do with our personal life when it comes to God. Alam ni Lord na magigibiin tayo sa pakana ng kaaway. Kaya't pinuno niya tayo ng kadakilaan niya at inihanda niya na maging kagaya ng karakter niya. Alam naman ni Lord God is all-knowing God. Alam ni Lord na magigibiin tayo. Kasi dito tayo sa mundo, grabing hatak ng kaaway. Grabe yung pakana ng kaaway. I-deceive talaga tayo. Yan yung playground ng kaaway Yung utak natin, i-deceive tayo. Sabi dito mismo sa Peter, behold, diba, na ang devil just roaming around ready to, yung pagkasabi, ready kang lapain. Ready to devour you. Pigiling ka sa nanitaning na diit sa nang mali mo, lalapaong kanya niya. Ano po? Kaya si Lord matalino. Anong ginawa niya? Pinuno na tayo ng kadakilaan niya. Nandiyan na sa atin ang Panginoon. Nandiyan na sa atin ang banal na Espiritu. Nahihanda tayo na maging kagaya niya. Ano ba yung pagiging kagaya ni Kristo? Ano po? The character of Christ. Through this, He has given us precious and magnificent promise. Tingnan niyo po ito. Number 1, the promise of eternal life. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. 1 John 2:20, we don't have time to go there. Basahin nyo na lang po. He has given us eternal life through Christ Jesus. Number 2, the indwelling of the Holy Spirit. Nandiyan na sa atin yung Panginoon. Kaya nga dapat hindi ka mapakali. Ano po? Na kinatagpo ka ni Lord na wala kang ginagawa. Kasi yung banal na Espiritu yung umuudyok sa'yo. Number 3, the covenant relationship. Hindi man tayo kalahi ni Abraham, pero we are the adopted sons and daughters through Jesus Christ. Tagapagmana man po kita. Tinao po ining promise ng Panginoon kay Abraham. Sa Genesis 12, anong sabi doon? I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Sabi kay Abraham, I will go with you. Ano po? Your sons will be as numerous as the stars in the sky and as numerous as the sand. Diba? Ganon yung promise ng Panginoon. At kasama po tayo doon. And lastly, the fulfillment in Christ. Natupad po ito dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. Kaya ano pa nga ba ang kailangan nating proof para makumbinsi mo ang sarili mo na kaya mong magtagumpay dito sa mundo? Eto na binigay sa atin ng Panginoon. Ano ba bang kailangan mo ng proof? Baka ikaw na lang, tayo na lang talaga yung problema. Yung mindset natin, yung poverty mindset natin, na ako mahirap lang, nag-aaral ako sa mababang paaralan ng hindi ba meron hindi elementary school. So ano siya, high school? Sa Bakakay, di ba may hindi elementary school? So ano daw ini? High school kayo, hindi elementary school. Now, let me just close. Close na po ako. Ang kwento ng buhay ni Milton Hershey ay isang kwentong tagumpay
na hindi natapos nang siya'y namatay, kundi ito ay nagpapatuloy sa hanggang ngayon. Nagsimula ang kanyang tagumpay nung lumaban siya sa hamon ng kanyang buhay. Hindi po nagsimula yung tagumpay niya, yung mayaman na siya or nakapundar na siya ng school, ng mga establishment. Nagsimula yung tagumpay niya, yung lumaban siya sa hamon ng buhay during those times of difficulties, during those time of poverty, during those times na sila lang ng nanay niya ang lumalaban. Doon po nagsimula yung tagumpay ni Milton Hershey. The sacrificial death of Christ on the cross has given us the opportunity to face our life's battle in a victorious standpoint. Nasa panig na po tayo ng panalo. Kung lumalaban man po tayo ngayon, listen to this, bago ka pa man lumaban, panalo ka na. Bakit? Nasa sayo ang kapangyarihan ng Panginoon. Pinanalo niya simula't simula pa. Kaya ano ba ang excuse mo? Bakit parang talo ka pa din sa buhay? Ano po? Kanina, sabi ko, na ko yung gusto yung kumuha na. Something with authority, kasi akong bumili, ako yung may authority na ipamigay siya. Libre, ba't hindi natin kinuha? Ayaw natin. Isa lang yung kumuha, yung medyo walang takot sa akin. But kidding aside, listen to this. Listen to this. Linagay ko lang siya dyan, actually. Pero yung kumain. Ano ba yung nagpigil sa inyo na kumuha dyan? Sinong gusto niyan? Honestly, taas ang kamay. Wala mahiya. Lahat tayo gusto niya. Masarap. Anong nagpigil sa iyo na kumuha dyan? Hiya? Awkward? Arayo? What do you think are these? Excuses. Kung gusto mo, kuha ka. Matalam siya, kaya ka man nga kan bumakal. Alatong ko nasa na siya magtao. Si Arian parang hindi interesado eh. Kayang-kaya ngayon ikang kataling kung tawan ako. Cadbury pa. Diba? Kidding aside. That's just my demonstration. Sabi ko kanina, di ba malinaw sinabi ko, narinig nyo? Or hindi malinaw? Kung sino yung gusto, kumuha. Listen to this. Si Lord, linatag niya na din lahat ng mamahaling bagay. Linatag niya na even yung kanyang buhay para sa atin. Pero hindi natin talaga inaangkin. Alam niyo po yung regalo, masasabi niyo siya na regalo siya kung tatanggapin mo siya. Agree? Otherwise, it's not a gift. Ito po, simpleng gesture lang to. Pero dito po nasusukat yung paniniwala natin sa Diyos, sa nagagawa ng Diyos natin. Binigay na sa atin ang lahat. Pero we tend to withdraw. We tend to hold back because of these excuses, because of this, alam niyo yun, awkward moments, because of this fear, because of this, hesitation. Baka sabihin kang iba, durdustaon mo nga ini. Dahil na ngayon nakapag-alat sana, taon-taon po may bayad na siya. Dahil man, joke lang. Let me just close, John 16:33. And gusto ko po magtapos tayo sa isang awitin. Gusto ko pong awitin uli natin yung kanina mo, ni Paranas mo, sa anong title nun? Pwede bang awitin natin uli? And this time, I invite you to please stand. Awitin po natin to with all our hearts. Ito pong hingi natin sa Panginoon. Ano po, I invite the music team to prepare our hearts. Gusto po kung dito tayo magtapos. Namnamin po natin to.
na sana lalabas po tayo dito sa tahanan, sa bahay panambahang to, that you're confident that if God is with you, sabi nga, greater is He that is living in me than who is in the world. You see? Sabi ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, we will have trouble. But what? Take heart. I have overcome the world. This time, mga kapatid, wala namang munang pansinan. Kung minsan dumatating ka sa point in time that you're so weak, na feeling mo yung insignificant ka, na feeling mo ang layo na sa'yo ng Panginoon, na feeling mo you have exerted all the efforts, but parang walang nangyayari. Maybe you're in the season of waiting today. I don't know what you're going through. Minsan naiinip ka na dahil hindi pa binibigay ng Panginoon yung panalangin mo. Let me just tell you, and you listen well. The moment that you accepted Christ in your life, binigay na sang payo ng Panginoon ang kapangyarihan niya. All you have to do is to embrace this and accept this and live with this. Let the Holy Spirit empower you. Let the promises of God manifest in your life. Angkinin mo ang pangako ng Panginoon sa iyo. Hindi nagkamali ang Panginoon na pinili ka. Hindi nagkamali ang Panginoon na nandito ka ngayon. Because maybe you are so tired. Maybe you are confused. Maybe you are in the states of uncertainty. Let me just tell you, today, nandito ka. May sinasabi sa iyong Panginoon na tumayo ka. Angkinin mo ang kapangyarihan na binigay sa iyo ng Panginoon. Angkinin mo ang mga pangako niya. Angkinin mo na ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos. Yan. Nais ko mga kapatid na patuloy nating isurrender sa Panginoon ang anumang oras. And angkinin natin yung binigay sa atin ng Panginoon. I-appreciate natin ito. Huwag na natin iantayin pa na patuloy na kailan na ganito lang mag-worship na sa pang-araw-araw nating buhay, angkinin natin always na tayo ay nasa kay Kristo na pinamamahalaan tayo ng ating Panginoon. Kaya seryosoyin natin ang pag-aawit sa ating Panginoon, iluhod natin sa Kanya ng buong buo ang ating buhay. Kaya samahan niyo ako mga kapatid, naawitan ang Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan
na ay bumaba ang kalangitan, dakilang iyong ngalan. Patuloy tayong magpakumbaba sa ating Panginoon. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong Panginoon. At sa himig tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalangitan ay bumaba ang kalangitan, dakilang iyong. Minsan pa iparanas mo sa amin, Diyos, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo hatian, hanggang sa aming haluan mapuspos pusan, at sa aming kalangitan ay bumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sama-sama tayo magpuri sa ating Panginoon. Ibuhos niyo ang lahat ng hatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan, dakilang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo kalwalhatian, hanggang sa aming kaluluwa. Yes, Lord, mapuspos ng lubusan dahil yes, Lord, patuloy kaming luluhod sa iyo, Lord. Salamat, yes, Lord, sa bigay mong kapangyarihan sa amin, Panginoon. Diyos, Lord, ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Salamat, O Diyos. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon O Diyos, kilala niyo po kami, ang bawat isa po sa amin. Alam niyo po, Panginoon O Diyos, ang tibok ng aming puso. Alam niyo po, Panginoon O ugali, kung anong iniiyak po namin sa harapan niyo, O Diyos. Ngayon narito po kami, nagpapakumbaba, hinahanap ang iyong kapangyarihan na matagal niyo na pong tinanim sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon. Lalabas po kami sa tahanang ito na may kagalakan, may pagpupuri, may confidence na manumbalik
ang sigla na nasa sa amin. Dahil mayroon po kaming Diyos na shinare ang kanyang kadakilaan, ang kanyang goodness sa bawat anak niya na naririto. Salamat o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat.